Hi guys! So this is my last day sa Hong Kong and bago ko mag-flight back sa Manila kinita muna natin yung mga members natin na OFWs. So we're here na sa OFWs from Hong Kong! Alam nyo naman dyan! Alam nyo ba sabi? In Labitigan, taga Quezon sa Philippines, and then 7 years OFW dito sa Hong Kong. Mary Grace Montaño. Kasi 6 years na ngayon January. Marian Posadas, Almazan. 10 years, magka-10 years na ako dito. Isang amo lang. Si Almabana. 2 years na pa ako dito sa Hong Kong. Galena Salada. Tapos 8 years na ako dito sa Hong Kong. Christina Marcos. Mary Rose Tamaling, 15 years sa Hong Kong. 2 years and 2 months na po ako dito sa Hong Kong. Alice Samiwan. 1 year, 7 months na po ako dito sa Hong Kong. JMR, Brand Beagle. So, mga 12 years na po ako dito sa Hong Kong. Mahirap ang buhay para sa mga bata makapag-aral sila. Bali, 3 yung anak ko, single mama ko. Para sa kinabukasan, lalo na sa mga magulang ko. Siyempre yung mga anak ko nagsisilakihan na sila, college na. Twice and also in a month. Mahirap. Mahirap mag-adjust. Yung iwanan mo yung pamilya mo sa Pilipinas, sobrang homesick. Sahod padala yun. Yung iiyak ka sa gabi, gusto mo nang umuwi. Yung panganay ko, kapag tinatanong ko na, ano gusto mo na sa birthday mo? Piyak tuloy ako. Ang sabi niya sa akin, gusto ko makumuwi ka. Pagkamatay ng asawa ko nito. Tapos hindi ako nakauwi ng December. Po, yung ipapadala ko ng pera, imbes na ipapamasahe ko sa mga. Padala ko na lang. Yung sasabihin niya na, graduation ko, birthday ko lagi akong walang maman. Mahirap sa OFW kapag yung anak mo na yung dumadain ng ganun. Alaala talaga yung monthly income ko, kaya kailangan ko talaga ng extra income. Sa mga bills, minsan di pa umaabot ng tapusan, kailangan na natin bayad. So, naghanap talaga ako ng extra income. Hindi nagkakaroon ng ipon dahil nga sahod padala. So, na-realize ko na mas malaki pa yung ginagastos sa Pinas. Nakilala ko siya, naghaw lang po ako kay Coach Chris and Naghawa ako ulit. Talagang nag-ano ako sa isip ko, bakit ulit tumalabas sa wall ko yung ano ko. Tapos yung pinansin niya ako, punasahan niya lang ako ng picture na pupunta dito yung group ng July. Parang naiinganyo ako. Ganon yung ibang impact sa akin. Iba yung impact niya sa akin. inumpisahan ko talaga to. Sabi ko baka ito na yung makakatulong sa akin. Kaya ayun, pinasok ko po ito. Nga, nag-income naman ako ng 5,000 weekly. 1 week, nakakapag-income ako ng 33,000 po. Within 1 week lang yun na. Grabe, excited. Grabe yung tuwa ko. Sobra. Hindi na ako medyo harm or nahihirapan sa pag-aaral ng mga anak ko, yung dalawa kong anak. Banding sa grupo, masaya. Nag-enjoy ako. Sa totoo, hindi talaga ako lumalabas dito. Nung nakilala ko yung grupo, nag-enjoy ako sa banding. Hindi nawala yung stress ko. Parang laging holiday, parang lagi ako excited na lumabas. Naka 1 week ako, kamita ko 100,000. In-income ko dito in 3 weeks, nag 140,000 ako. Kinuwenta ko siya. 5 buwan ko itong pinagpuspusan ng banyo kay amo. Sabi kong gano'n, yung ipapadala mo sa pamilya mo, hindi mo na kinuha dun sa sweldo kay amo. Nagkaroon ako ng opportunity na magkabili ng bahay. Take note, General Trias, Lancaster City. Sa mga OFW na akala nila hindi kaya, kaya pala. Kasi ako dati nandun din yung doubt ko. Sa likod ng mga ngiti nila, merong lungkot at pagod. Malayo sa pamilya pero patuloy na nagsasakripisyo. Maraming salamat sa Gideon Wales na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga OFW na hindi lang kumita kundi para din soon makapag-for good at makasama ang pamilya.